pala si Teacher Ethel. Welcome sa aking TPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara, let's learn and have some fun. Let's go! Wastong paggamit ng kubyertos. Ang isang masayang mag-anak ay makikitang sama-samang kumakain sa hapagkainan. Ang wastong pag-aayos, paghahanda, at paggamit ng mga kubyertos sa hapagkainan ay dapat matutunan at maisagawa ng batang tulad mo. Ito ay makatutulong upang maging kaaya-aya ang paghahain ng pagkain at ikagagana ng bawat miyembro ng pamilya. Narito ang mga wastong hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan. Una, punasan ang mesa. Siguraduhin na ito ay malinis. Maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Tandaan, ang mesa na mayroong takip na tela o tablecloth ay di na kailangan lagyan ng placemat sa pag-aayos ng hapagkainan sa bawat tao o one cover. Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa harapang gilid ng mesa. Sa paghahawak ng plato, ilagay ang kaliwat kanang 4 na daliri sa ilalim ng plato at ilapag ito sa mesa nang walang ingay. Ikatlo, ilagay sa kanang bahagi ng plato ang kutsara na nakatihaya. Sa kaliwang bahagi naman ang tinidor na nakatihaya at serbilyeta. Tandaan, ang lahat ay dapat nakahilera ng may layong 1 pulgada mula sa dulo ng mesa. Sa bandang itaas, ilagay ang baso na may 3 kapat na tubig. Ika-4, maglagay ng centerpiece sa gitna ng hapagkainan. Maaaring prutas na nasa lalagyan o florerang angkop sa hapagkainan. At ika-5, gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Ayan, kita na ang magandang ayos ng inyong hapagkainan. Ano-ano naman ang mga kagandahang asal sa hapagkainan na dapat nating ipakita habang kumakain? Una, magpasalamat sa biyaya, magdasal bago at pagkatapos kumain. Ikalawa, maglaan ng upuan sa bawat isa. Unang paupuin ang babae bago ang lalaki. Magbigay galang sa pagkain. Umupo ng tuwid na nakalapat ang paa sa sahig. Iwasang ipatong ang mga siko sa ibabaw ng mesa. Gamitin ng maayos ang kutsara at tinidor. Tinidor ang gamitin bilang pamalit sa kutsilyo kung may puputuling pagkain. Magsubo ng katamtamang dami ng pagkain.
Ipakisuyo ang pagkaing malayo sa iyo sa kasamahang malapit dito kung gusto mong kumuha nito. Huwag kalimutang gumamit ng magagalang na salita at magpasalamat. Maging magalang at ibigay ang atensyon sa iba pang kasamang kumakain. Magalang na tanggihan ang pagkaing hindi gusto. Huwag magsalita kung puno o may pagkain ng bibig. Magkwento ng masasayang bagay. Iwasan ang paksang ukol sa patay, sakit o kalamidad, sapagkat ito ay nakawawala ng gana sa pagkain. At huli, iwanang ubos ang pagkain sa plato at ilagay ng pahalang ang kutsara at tinidor sa pinggan. Subukan nga natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Sagutan ito. Panuto. Sabihin kung anong kagamitan ang tinutukoy ng bawat bilang sa pag-aayos ng hapagkainan. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Handa na ba kayo? Woo! Mayroon kayong 10 segundo. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ang sagot sa unang bilang ay baso. Ikalawa ay serbilyeta. Ikatlo ay kutsara. Ikaapat, plato. Ikalima, centerpiece. At ikaanim, tinidor. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, kayo ay very good! Congratulations! Tandaan, mahalaga sa isang pamilya ang sabay-sabay na pagkain sa hapagkainan. Isa itong masayang tagpo na dapat pagyamanin ng bawat kasapi na mag-anak. Maraming magagandang bagay ang pwedeng maganap habang kumakain, kaya't nararapat na tandaan ang mga panuntunan ng kagandahang asal habang nasa hapagkainan. Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli! See you in class! Bye!